Hindi ka lang maganda, Iha. Maganda rin ang figure ng katawan mo. Bakit hindi ka na lang mag-artista? Akong bahala sa'yo. Sigurado kong mabilis kang sisikat. Habang patagal ng patagal ay hindi na nagiging komportable si Emerald sa klase ng titig ni Mr. Teng. Lalo na't nagtagal yon sa malulusog niyang dibdib. Maluwang ang suot niyang t-shirt at pinaresa niya yon ng maong na pantalon. Kaya hindi niya mawari kung paano nasabi ni Mr. Teng na magandang hubog ng katawan niya. Mr. Teng, paparating na sina Sandra. Doon ko na lang sila hihintayin sa labas. Mahinang boses na paalam niya at mabilis nang tumayo. Ang akala niya hayaan siya nito pero nagkakamali siya. Dahil bago pa man niya mahawakan ng seradura ng pinto ay kagad din itong tumayo at idinikit ang katawan sa katawan niya. Emerald was startled as her body was plastered against the wall by Mr. Teng pressing her from behind. Anong problema, Iha? Bakit hindi mo na lang muna ako samahan dito at uminom habang naghihintay sa kanila? Nanay yung balahibo ni Emerald at sinalakay na matinding kaba ang dibdib ng maramdaman ng hininga nito malapit sa kanyang tenga. Nakaramdam siya ng pandidiri at siniko niya ito para layuan siya pero hindi natinag ang matanda. Mr. Teng, alam kong gustong humingi ng kapatid ko ng tawad sa inyo dahil sa nangyari noong isang araw. Naiintindihan ko na hindi mo nagustuhan ang hindi pagsipot sa meetup ninyo pero hintayin na muna natin sila. Pakiusap ni Emerald, patuloy niyang sinikong matanda para makalayo dito hanggang sa inapakan niyang paa nito, saka lang ito lumayo. Patatawarin lang kita kung papayag kang makipag-inuman sa akin. Patatawarin ko na rin ang kapatid mo at ibabalik kong proyekto na gustong gusto niya. Bumalik sa pwesto nito si Mr. Teng kaya naman umupo si Emerald sa pinakadulong bahagi ng mesa. Malayo sa matanda, mariin siyang napalunok at kinuhang kupita ng wine na inaalok nito. Kung itong paraan para mapatawad siya ng matanda ay sige, papayag siya. Kinuha niya ang cellphone at tinignan kung may mensahe mula sa pamilya, ngunit ni isa'y wala siyang natanggap. Mapait siyang napangiti. She was lied to, she knew it. Kung papayag ba ako na makipag-inuman sa'yo, ay nakakasiguro ako na ibabalik mo ang proyekto ng kapatid ko? Pinapaalala ko lang sa'yo, Mr. Teng, kung ano man ang resulta ng meeting natin ngayon, ay wala na akong pakialam sa kapatid ko. Mr. Teng grinned evilly as he nodded. Yes, Emerald. Isang baso lang naman ang hinihingi ko eh. Alam niya na nagbabantay lang sa labas ang bodyguard at driver na pinasama sa kanya ni Lola Andrea, kaya malakas ang loob niya na pagbigyan si Mr. Teng. Isa pa, katanghali ang tapat kaya naniniwala siyang walang gagawing kabalustagan ang matandang kaharap. Ininom niyang alak na ibinigay ni Mr. Teng. Coincidentally, Frederick was also having a meeting with Liam and his boyfriend. Lumabas lang siya sa kanilang private box upang manigarilyo pero natigil ang plano niyang yun ang makita ko sinong nasa katapat na box. Bahagyang nakabukas ang pinto nun kaya kitang-kita niya si Emerald na umiinom ng alak. You are drinking in this broad daylight? Naiinis na tanong niya sa sarili na hindi niya maintindihan kung bakit. Bigla niyang naalalang gabing na nalasing ito at nagkamali na pinasukang kwarto. Paano kung Frederick gritted his teeth and walked closer towards the door. Sinilip niya kung sinong kasamang uminom ni Emerald ngunit wala siyang ibang nakita doon kundi isang matandang lalaki na sa unang tingin pa lang niya hindi na magandang pagkakatingin kay Emerald. Kinuha niyang phone at tinawagan to. Nasaan ka? 5 segundo na walang sumasagot sa kabilang linya bago niya ito narinig na nagsalita. Nasa labas ako at may kinatagpo lang na kaibigan. Napaismit siya at sumandal sa pader na nasa tabi ng pinto. Kaibigan? Really? Nagpaalam na ako kay Lola Andrea. Hindi sumagot si Frederick at may inis pa rin na pinatay ang tawag. Isang sulyap ang ginawad niya sa loob bago bumalik sa sarili niyang box kung saan naghihintay na si Liam at ang boyfriend nito. Taliwas sa akala ni Emerald, walang guard o driver na nagbabantay sa labas ng private box nila. Matapos ang maikling tawag ni Frederick na ipinagtaka niya kung bakit ay hinarap niya si Mr. Teng. Pero nakaramdam siya ng pagkahilo and it dawned on her. Hindi siya basta-bastang nalalasing sa isang baso lang ng alak. Lalo pat red wine lang naman ang iniinom niya. Posible kayang nilagyan ni Mr. Teng ng drogang alak na iniinom niya? Gusto ba nitong ipagpatuloy ang ginawa ni Sandra sa kanya? Emerald could only grit her teeth in annoyance dahil sa katangahan niya. Anong ginawa mo? Namamaos ang boses sa tanong niya kay Mr. Teng at matalim itong tinignan. Nalalabong paningin niya.
She wanted to ask for help, but to whom? She couldn't even shout because her throat was burning with fire. Mas lalo kang gumaganda kapag nalalasing ka, Emerald. Sa wakas, patitikman na rin kita. Sa nanlalabong paningin ni Emerald ay nakita niya ang unti-unting paglapit ni Mr. Teng. At nang simulan nito na pasamantalahan ng katawan niya, ay tuluyan na siyang nawala ng malay. Nang magising si Emerald at halos hindi niya maigalaw ang katawan sa sobrang bigat nun, nanunuyo rin ang kanyang lalamunan at mabigat ang talukap ng kanyang mga mata. Pero kahit na gano'n ipinilit niyang sarili na magmulat. Gano'n na lang ang takot na bumada sa kanyang mukha nang sa pagmulat ng kanyang mata ay isang malawak at magarang kwartong nabungaran niya. Sa ayos pa lang ay nahihinuha niyang nasa isang hotel siya. Lalong sumakit ang ulo ni Emerald nang maalala kung anong nangyari kagad na pinakaramdaman ng sarili. Lord, ano nangyari sa akin? Pinagsamantalahan ba talaga ako ni Mr. Teng? Lumamlam ang kanyang mukha at kagad na nanubig ang mata. Nandiri siya sa sarili. Dahil sa katangahan niya, kasama na rin doon ang pagtraidor sa kanya ng pamilya niya. They abandoned her. Sigurado nagsinungaling ang mga to sa kanya, totoong hindi naman talaga na traffic. They purposely set up her. Anong klaseng pamilya sila? Wala siyang suot ni isang damit kaya binalot siya ng sarili ng makapal na kumot at bumaba sa kama para hanapin ang hinubad na damit, pero gano'n na lang ang gulat niya nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. Agad siyang naganda upang kumprontahin si Mr. Teng, pero iba ang bumungad sa kanya. Hindi si Mr. Teng, kundi si Frederick. Gulat na sambit niya. Kasunod noon na yung biglang paginawa ng pakaramdam niya. Dahil itong nasa harapan niya at hindi ang matandang hukluban na yon. Pero anong ginagawa nito dito? Gising ka na pala. Supladong sagot nito habang tinutuyo ng tuwalyang damit. Why does your face look like you don't want me to be here? Nakaangat ang isang kilay na tanong pa nito. Kumigpit ang pagkakahawak ni Emerald sa kumot. Bakit kasi hindi na lang niya sabihin kung anong ginagawa niya dito? Siya bang nagdala sa akin dito? But how? Inaasahan mo ba na pagising mo ay si Mr. Teng pa rin na yun ang magigisnan mo? Nalalaki ang mga mata ni Emerald sa narinig. Paano mo siya nakilala? Frederick again and flopped himself in the sofa, the towel resting on his shoulder. Miss Emerald, kasama sa kontrata natin na sa loob ng isang taon ng pagiging mag-asawa natin ay walang ibang magiging partner ang isa't isa. Ayaw ko masirang pangalan na inaalagaan ng pamilya ko. Napayuko si Emerald at nakagat ang pang-ibabang labi. She could clearly remember that. I'm sorry, pero mali ang hinala mo. Mr. Harrington, wala akong ginagawang masama. Wala akong lalaki. Nagangat siya ng tingin at nakasalubong ang mata nila ng lalaki. Ikaw bang nagligtas sa akin? Dahil siya nasabi ay naalala niyang muli ang pagkawala niya ng malay. May drogang alak na nainom niya at sigurado siyang katulad yun ang nainom niya dati. Kung ganon, may nangyari ba ulit sa kanila ni Frederick? Sa ikatlong pagkakataon ay muling napaismit si Frederick. Stop dreaming. I save you mula sa matandang yon, pero hindi ibig sabihin nun ginalaw kita. Bumaba ang tingin nito sa nakahubad niyang katawan saka tila napapasong umiwas. You vomited all over your clothes at kailangan mong palitan. Huwag kang mag-alala at parating ng damit na pinabili ko. Thank you. Puno ng sincero niyang pasasalamat. Bumalik siya sa pagkakaupo sa kama saka tumingin sa bintana. I was betrayed by my family. Ang sabi nila, sasamahan nila akong pumunta sa restaurant para kausapin si Mr. Teng. Pero, kinuwento ni Emerald kay Frederick ang buong pangyayari mula nang una sila nitong magkita. Tahimik namang nakinig ang lalaki at pagkatapos nga niyang magkwento ay wala nang malamig na aura ng lalaki. I can't believe that there are still parents like that. Mapait nang umiti si Emerald. Kahit siya hindi makapaniwala na ganun lang siya ipagkanulo ng magulang para sa kapakanan ni Sandra. Gusto mo bang samahan kita sa bahay niyo para kausapin ang magulang mo? Puno ng sorpresang tumingala si Emerald kay Frederick sa kamariing umiling. No, hindi na kailangan. Kaya ko ng sarili ko. Ayaw niyang maging mukhang kawawa sa harapan ni Frederick. Gusto niya lang linawin ng ginawa sa kanya ng pamilya niya at sa huling pagkakataon ay papaalala sa mga to. Hindi siya basta-basta magpapaapi. Sa sobrang tapang ng droga na ginamit sa kanya ni Mr. Teng ay maghapon at buong magdamag na nakatulog si Emerald. Nang magising siya kanina ay 8:00 na ng umaga at nagsimula kagabi. Ay wala pa siyang kain. Habang nasa daan ay bumili lang siya ng maiinom at bagamat kumakalamang sikmura ay wala siyang ganang kumain. Pagkababa pa lang niya ng taxi ay nag-aabang na kagad sa kanya si Sandra.
Bakit ngayon ka lang bumalik? Alam mo bang hanggang ngayon hindi pa ako kinukontak ni Mr. Teng? Anong ginawa mo, Emerald? Isang malakas sa sampalang dumapo sa pisngi ni Emerald. Matalimang matang sinalubong niyang tingin ng kapatid sa kamarang hinaplos. Ang nasampal na pisngi sa kawalang sabi-sabing sinampal pabalik si Sandra. Wala kang karapatang sampalin ako dahil wala akong ginawang masama sa'yo. Nagsisigaw ang kapatid pero iniwan to ni Emerald at dire-diretsong pumasok sa loob. Naabutan niya na pranting nakaupo sa salas ang kanyang ina. Nang makita siya nito'y kagad itong tumayo para tanungin siya. Emerald, anong ginawa mo? Hindi bang sinabi ko sa'yo, humingi ka ng tawad kay Mr. Teng? Bakit lumala pang nangyari at hindi na ito kumukonta kay Sandra? Ma, gusto mong humingi ako ng tawad? Hihingi ng tawad sa taong wala naman akong kasalanan? How dare you all ask me that? Sinagot ko ang tawag mo at sinunod ang utos mo na makipagkita sa Mr. Teng na yon. Pero anong ginawa nyo? Niloko niyo ko. Kahit na puno ng galit at pagtatampo, ang boses ni Emerald hindi niya hinayaan ang sariling lumuha. Ako pa talagang hihingi ng tawad kahit wala naman akong ginawang kasalanan. Sinadya niyong pumunta ako na mag-isa doon at kahit nagawan ako ni Mr. Teng na yun ng masama, ay wala kayong pakialam. Anak pa rin bang turing niyo sa akin? Matalim na tingin ng ginawad sa kanya ng ina, imbis na maawa to sa kanya. Emerald, ano pinagsasabi mo? Sinabihan kita na tulungan mo kapatid mo na kausapin si Mr. Teng para sa bago niyang proyekto. Pero anong ginawa mo? Bakit ngayon hindi na siya kinokontak ng direktor na yon? At bakit mo siya sinampal? Paano kung masirang mukha niya na alam mo namang siyang kailangan niya sa trabaho? Mapait na napangiti si Emerald, tuluyan na nawala ng emosyon ng kanyang mukha. Ma, hindi ko na problema kung anong mangyari sa kanya dahil hindi ako magpapakahirap para makahanap siya ng trabaho. Bakit kailangang ako ang magsakripisyo para sa kanya? Kung talagang capable siya sa pag-aartista, gamitin niya sarili niyang katawan para makahanap ng project. Hindi makapaniwala sa Emerald na ina niya ang kaharap ngayon at wala man lang simpatya sa kanya kahit napagsamantalan siya ng ibang lalaki. Masakit sa loob niyang trato sa kanya ng pamilya, kaya hindi siya manghihinayang kung puputulin niyang ugnayan sa mga ito. Hindi makapaniwala ang kanyang ina dahil sa sinabi niya tumangat ang palad nito para sampalin siya. Pero hindi yan lumapat sa pisngi ni Emerald dahil nasangga niya yon. Tama na ma. Tama ng pananakit mo sa akin para lang kay Sandra. Sa pagkakataong ito, hindi niya na mapigilan ang pagdaloy ng luha. Ang luha na yun ay may kasamang disappointment, hinanakit at galit. Iwinaksi niyang kamay nito bago nagsalita ng puno ng determinasyon. Ma, ginawa ko lahat para sumaya kayo. Para pakisamahan ng pamilyang ito pero tama na. Hindi ko kailangan magkaroon ng ina na katulad niyo. Hindi ko kailangan ng pamilya kung ganito lang naman ang pagtrato sa akin. Emerald! Madagungdong na sigaw ng kanyang ama na kanina pa tahimik at nakikinig lamang. Gusto mong magrebelde? Sige lumayas ka sa pamamahay na ito o hindi mo man lang kayang respetuhin ang iyong ina. Mahinang napatawa si Emerald. Ina? Ang ina ko na siyang kadugo ko ay pinagtabuyan ako sa kama ng matandang lalaki? Para sa kapakanan ng anak na hindi naman niya kadugo. Emerald, ano pa bang magagawa mo? Sumiping ka na rin naman sa ibang lalaki. Bakit hindi mo magawa para kay Sandra? Bakit ba nakikipagmatigasan ka na ngayon? Bakit ayaw mong tulungan ang kapatid mo? Nang marinig niya sinabi ng kanyang ina, ay lalong kumirot ang puso ni Emerald. How could there be such a mother? Paano ito na nakakayang ipagkanulo siya sa ibang lalaki? Porket nakasiping na siya sa ibang lalaki? Saka kinuha mula doon isang card at malakas na inampasyon sa mesa. This is my payment for the money you all spent for me. Let's just forget that you have a daughter like me. At ibinigay niya rin sa mga to ang cellphone kung saan may agreement na kailangang pirmahan ang mga ito na nagsasabi na wala na siyang kaugnayan sa mga to. If this is what you want, then so be it. Ang kanyang inang unang nagpirma sa sinundan ng kanyang ama at ni Sandra. Wala na kayong ibang gusto kung hindi pera, hindi ba? I'm giving them to you. But in the future, don't bother me again. Pagkasabi doon, itinalikuran niya ng mga to sa kadire-diretsong lumabas ng bahay. Wala na siyang interes na kunin ang natitira pa niyang gamit. Tutal, kung hindi lumay, sira-sira na rin ang mga yon. Karamihan sa gamit niya siya mismong nagpundar mula sa pagiging working student niya. Kung hindi siya nagtatrabaho noon, ay pahirapan siyang makakuha ng allowance mula sa magulang. Ang masaklap pa, minsan ay pilit pang kinukuha sa kanya ni Sandra ang sahod niya. At kung hindi niya yun ibibigay, ay magsusumbong to sa magulang nila at siyang mapapagalitan at makakarinig na naman siya
ng kung ano-anong masasakit na salita. Emerald had enough. Hindi niya na kaya magtiis sa ganitong klaseng pamilya. Kaya nagpapasalamat siya na dumating sa buhay niya si Frederick. Bago sila nagkahiwalay ni Frederick kanina, ay binigyan siya nito ng card na naglalaman ng 2 milyon dahil nanghiram siya dito. Wala siyang kasiguraduhan kung mababayaran niyang lalaki sa loob ng 1 taon. Pero kahit na tumanda siyang nagbabayad pa rin ng utang dito, ay titiisin niya basta lang makaalis siya sa malaimpyernong buhay niya sa kamay ng sariling pamilya. Ang totoo, hindi niya alam kung saan pupulutin ang sarili pagkatapos ng 1 taon niyang kontrata kay Frederick. Biglay nakaramdam siya ng panghihinagpis. Lagi na lang siyang nag-iisa. Pagkalabas niya ng gate ay naghihintay na sa kanya si Noriel. Nagulat pa siya nang makita to doon. "Kuya Noriel, bakit ka nandito?" Isang simpleng ngiti ang ginawad ni Noriel. Pero nakita niya sa mata nitong pag-aalala, lalo na dahil namumugtong at namamasapang kanyang mga mata sa kakatapos lang na pag-iyak. "Miss Emerald, pinapasundo ka ni Sir Frederick. May kailangan daw kayong puntahan ngayong gabi." Tumango si Emerald at nagpasalamat dito. Bago sumakay sa sasakyan, she didn't attempt to look back and gaze at the place where she grew up. Hindi niya ito matatawag na tahanan dahil kahit kailanman hindi ito naging tahanan para sa kanya. Bago dumiretso sa event na sinasabi ni Noriel, ay dinala na muna siya nito sa isang manor na napag-alaman niyang pagmamay-ari ng pamilya ni Frederick. Ang Chantria Oriol ay pinangalan sa kapatid nitong si Calista na ngayon ay abala sa pag-ikot sa mundo upang mag-honeymoon. Maghapon na nagpahinga si Emerald matapos niya mananghalian at bago sumapit ang 4:00, ay nagsimula na siyang ayusan ng mga staff na ipinadala na Frederick. They even gave her a full body massage at nahiya pa si Emerald na ibalandra ang katawan dahil meron pa yung bakas ng pagninig nila ni Frederick nung nakarang gabi. From head to toe ay si Frederick ang nagbigay sa kanya kung anong susuotin niya. The stylist curled her long hair into wavy ends. But because of her elegant black strapless dress, she didn't put heavy makeup on. Ang suot niyang itim na damit ay may hiwa mula sa itaas ng kanyang hita. Pababa at kapag naglalakad siya ay nakikitang makinis at maputi niyang balat. Meron din siyang suot na lace sleeve na abot lamang sa kanyang braso. The strapless design showcases her delicate and silver Bulgari necklace made it even more tempting. Nung unay naasiwa pa si Emerald pero nang tignan niyang sarili sa salamin ay halos hindi niya makilalang sarili dahil sa ayos niya. Kahit simple lang ang makeup ay lutang na lutang pa rin ang natural niyang ganda. Will Frederick like this dress? Pagkakita sa sarili si Frederick at ang opinyon kagad nitong naisip niya. Alam niyang sosyal ang pupuntahan niyang party at kahit ni isang beses ay hindi pa siya naka-attend doon ay alam naman niyang basic etiquette. Napag-aralan niya yon sa kolehiyo at higit sa lahat, ang mayaman niyang experience bilang pagpa-part-time waitress sa ganitong event ay nagbigay sa kanya ng idea kung paano umakto kapag naroon na siya. "You look gorgeous, Miss Emerald. Sigurado ako magugustuhan ni boss ang ayos niyo." Puri sa kanya ni Noriel nang sunduin siya nito sa harap ng elevator pagkababa niya sa kwarto na inukupa sa Chantria Oriol. Ngumiti lamang si Emerald at hinintay ang assistant ni Frederick nang kunin nito ang nakaparadang sasakyan. Hindi kalayuan sa entrance ng manor. Ilang sandali pa'y bumiyahe na sila patungo sa isang sikat na hotel kung saan idinaos ang party na pupuntahan niya. "Miss Emerald, naghihintay na sa inyo si boss. Sa loob kaya hanggang dito na lang kita ihahatid," sabi ni Noriel nang makarating sila sa drop-off ng hotel. Tumango si Emerald at nagpasalamat kay Noriel bago mag-isang pumasok sa loob. Ang buong akala niya ipipigilan siya ng gwardya na nagbabantay pero hindi dahil nasabihan nito ni Noriel na isa siyang bisita. Pagdating sa loob ay hindi niya kagad nakita si Frederick. Tulad ng sinabi ni Noriel, "Where is he? Akala ko ba'y naghihintay lang siya sa akin?" Tahimik na tanong niya sa sarili habang walang tigil sa pag-iikot ang mata upang hanapin si Frederick. Magarbo ang venue at kahit naka-attend na siya ng ganitong event noon, bilang waiter ay hindi pa rin siya makapaniwala na siya na mismong attendee. Bagamat kinakabahan dahil wala siyang ibang kakilala, kundi si Frederick ay hindi niya ipinakita. Taas ang kanyang noo habang nagpatuloy sa paghahanap kay Frederick. "Miss, are you alright? May hinahanap ka ba? Baka kailangan mo ng tulong ko." May isang baritono pero tila nakakalokong boses ang narinig ni Emerald mula sa likuran niya. Huminto siya sa paglalakad at nilingon ang pinanggalingan ng boses.
Sumalubong sa kanyang isang lalaking nakasuot ng itim na suit habang may munting ngisi sa labi. Pamilyar sa kanyang mukha ng lalaki pero hindi niya maisip kung saan ito nakita. Dahil ayaw niya ng iskandalo, ay maraan siyang umiling at puno ng paggalang itong tinanggihan. Hindi na kailangan dahil kaya ko ng sarili ko. Sinubukan niya itong talikuran upang magpatuloy sa paghahanap kay Frederick. Pero bigla siya nitong hinawakan sa braso upang pigilang makaalis. Mukhang kilala ang mga pangalan ng lalaking ito dahil kahit na ilang segundo pa lang silang magkaharap at ilang salita pa lang ang kanilang palitan ay marami na kaagad ang pumaikot sa kanila upang makiosyoso. Miss, wait a moment. Alam kong lugar na to. Sigurado ako makikita kung hinahanap mo. Bakit hindi mo ko hayaang tulungan ka? Pagpupumilit ng lalaki. Huwag mong bigyan ng kahulugan ng malasakit ko dahil gusto lang kitang tulungan. Tumaas ang sulok ng labi ni Emerald. Sa uri pa lang ng tingin ng lalaki nababasa niya na kaagad na dumadamoves ito sa kanya. Hindi niya ito hayaang magtagumpay. Dahil kapag nakita siya ni Frederick ay siguradong pagsasabihan na naman siya nito. Maras na ipiniksi ang braso nito sa kawalang emosyon nitong pinagsalitaan. Thank you for your concern, mister. Pero tulad na sinabi ko, kaya ko ng sarili ko at hindi ko kailangan ng tulong mo. Tuluyan niya itong tinalikuran at malalaki ang hakbang na iniwan nito. Kahit na tinatawag siya nito, ipilit niya itong inignora. Ngunit hindi lumipas ang ilang minuto ay muli na naman niya itong nakasalubong at talagang sinusundan siya. Miss, come on. Napansin ko na wala kang ibang kakilala dito. Bakit hindi mo na lang ako hayaan na samahan ka? Bumukal labi ni Emerald para magsalita. Pero hindi niya yun maipagpatuloy dahil may isang lalaking tumayo sa tabi niya at bahagyang tinapik ang balikat. Nang lingunin niya ito ay gano'n na lang ang paglaki ng mata niya nang makita kung sinong lalaki. This gorgeous lady here is my friend who told you that she was alone. She's with me. Ah, Pete! Initian siya ng lalaki ng matamis. Sakay nila palayo sa makulit na lalaki at dinala sa isang sulok kung saan ay may bakanting mesa at dun sila pumesto. Emerald, I couldn't believe I saw you here. But I am glad we met again. Emerald's heart fluttered like there were a million butterflies. Pete has been her first love ever since college.